Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus mula October 1 to 15, 2024? Pwedeng nangyayari na to, kung mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative. Ang magiging reading depende sa kung anong mapipick up kong energy dito. Ano kaya to? Bakit ganito? Parang di na sila nag-uusap. Unfriendly na sila sa isa't isa. So, iniisip ko, kapitbahay ba to? Kamag-anak? Karelasyon? Ka-workmate? Kasi may ano tayo dito eh. Family card. Usually, literal na family to. Sariling family, meron kasing biological, di ba? Nanay, tatay, kapatid, ito sariling family. Pero nakakapagtaka kasi, baliktad siya. Baliktad din to. So, probably, separation reading to. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero kasi, sabihin natin, ganun nga ang sitwasyon. Na yung iba sa inyo ay separated nowadays regardless kung gaano katagal na separated na yung iba sa inyo. Pero mukhang separated na yung bida dito. Na para bang nandun pa rin sa process ng soul searching o paghanap ng enlightenment. Na para bang nagmumuni-muni pa rin sa tinakbo ng past nila. Yun yung parang current situation. Ano kaya nangyayari sa mga to? Alamin natin. Anong cause ng breakup? Ano kaya yun? Parang mahirap to Anong cause ng breakup? Siguro distance. Lalo na kung long distance relationship o foreigner yung partner. So, iba yung culture. Magkaiba, di ba? Pag magkaibang lahi. Pwedeng ganun. O dahil sa mga anak, sabihin natin di magkasundo. Lalo na kung stepfather o stepmother, hindi tunay na anak yung mga bata dito. Kumbaga, anak lang nung isa sa kanila. So, baka yun. Pwedeng anak nila mismo kasi may mga bata dito eh. Literal na kapamilya siguro. Sabihin natin, wala namang literal na third party dito na other woman, other man. Yung pwedeng third party ay yung relative. So, pag sinabi mong relative, pwede ka mag-anak. Kamag-anak ng isa sa kanila sa magkarelasyon dito. So, naputol. Yung reading kasi may tumawag sa akin. Hindi ko na tuloy maalala kung saan ako nag-end. Ito yung problema, di ba? Yung sabi ko, long distance foreigner, o magkaiba ng religion, culture, o anak. May mga anak, pwedeng yun ang problema, naging ugat ng problema, o family member, may family member na ayaw sa isa sa kanila, ganun, sa magkarelasyon, o relative. Kaya sila nag-away. Wala namang third party eh. Kundi may ibang pwedeng pinag-ugatan. Iba yung cause, hindi third party. Anyways, ito yung possible partner.
ng Taurus sa kwento na to. Para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Pisces o Gemini. Ngayon, kung nangyayari na to, kasi pwedeng nangyayari na o mangyayari pa lang. Kung nangyayari na, ganun pa rin no contact pa rin. Nasabi ko ba yung kanina? Kalimutan ko na yung mga pinagsasabi ko. No contact pa rin sa buong October 1 to 15. Pero dun lang yan, October 1 to 15. Who knows? Baka naman maiba pa yan pagdating ng October 16 onwards. Anyways, po tayo na ibang scenario dito. Ibang scenario. Wow, pwede rin itong magkadikit. Usually, hindi ko pinagdidikit o rarely na magkadikit yung reading. Kasi pag iba-ibang deck, nag-iiba na yung kwento. Pero yun nga may rare case na nagdurugtong tulad ngayon, karugtong. Pwede siyang magdugtong. Pwede rin hindi. So, kung idudugtong natin, posible pa rin pala, ang reconciliation or reconnection. Kasi may celebration tayo. Ito, cycles of growth. So, pag nakita ko to, ito yung Wheel of Fortune. Para sa akin. Although, di naman to tarot. Wala lang. Na-relate ko lang. So, yun ang dating sa reconnection or reconciliation ay posible. Pero kailan kaya? Kukuha ko dito ng ibang deck para sa time frame. Wait lang. So, kung posible ang reconnection or reconciliation, kailan kaya? Diba? Kung hindi siya October 1 to 15, kailan? Not the right time yet. Oo, hindi kasi siya October 1 to 15. Yan, not the right time yet. Let it happen organically. So, ibig sabihin, hayaan lang daw na kusa na lang mangyari. Walang aksyon na dapat mangyari sa part nyo. Hayaan nyo lang kusang mangyari. Hindi nyo kailangan maghabol. As in, wala kayong gagawin, kundi maghintay lang. Not anytime soon. Kahit ito not the right time yet. Not anytime soon. Ito nga sinasabi ko kanina pa di ba? 3 indicators na to. Yung sinabi ko kanina, ito pangalawa, pangatlo, na hindi nga siya talaga mangyayari yung reconnection ng October 1 to 15. Lang, di naman sinabi dito kung kailan. Yung specific ba na time frame. Pero at least, di ba sabi dito, let it happen organically. At least meron tayo ditong makakapitan na senyales na posible naman talaga. Kanya lang hindi natin masabi kung kailan. Dalawa yung indicator natin. Yung ito, saka ito, na posible talaga. Hindi nga lang natin masabi kung kailan. Dahil walang lumabas ng time frame. So, patience is the key. Anyways, punta tayo dito. Ibang masasabi nito. Sa case na to, itong deck na to, oracle to babasahin ko na lang. Okay? Para siyang advice o extra message sa buwan. Sa 2 weeks na to. Okay? Dahil bi-weekly reading nga pala to. Test. Your strengths and weaknesses are being tested. Spirit. Your spirit is about to be sublimated.
Challenge. All true soul connections involve challenges that can be overcome together. So, obviously, ito talaga yung challenging time, di ba? Dahil separated nga yung naging kwento ng mga bida sa reading na to. Pero at least meron tayong hope dito na posible pa. Pero again, depende naman to sa iba. Sa inyo kung gusto pa ba o hindi na. Pero para sa mga umaasa pa ng reconciliation, pwede pa oh. So, depende sa inyo kung gusto niyo pa ba tong reconciliation o hindi. Pero ang sinasabi ko, posible. Choice nyo na lang kung i-grab nyo ba tong opportunity o hindi. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.